Nangyari. I've been waiting for you. Good. I've been patiently waiting for you, dude. You said na you learned a lot from me. Okay? Lahat ng kasamahan mo dyan sa side nyo ay takot may pag-debate. Then let's debate this. G? Followers natin na Sir Mike or kayo na rin lang siguro ang itatawag ko sa'yo para di malito ang mga followers natin na mas sanay madinig na tawagin kang Kayu. Adorable Kayu. That is so unrealistic. Hindi ko alam kung kaba o excitement itong nararamdaman ko sa invitation mo. Kung Sinabi mo pass, paano ka kinakabahan? I'm not really sure what you mean. What? Ba't ka kinakabahan? Sabi mo pass. ang invitation mo na ito ay formal debate, as in live na sagutan, then sorry, I admit na hindi ko kaya ang ganun. Like, how about discussion? Just a discussion with Comics Man. You've seen my debates. You've seen my discussions. May speech problem ako at inexplain ko yan sa video ko na naka-feature sa channel ko. Yeah, I watched it. I used to have one too. Alam mo bang late ako nagsalita? Ang pagva-vlog ko o paggawa ko ng content ay itinuturin ko na speech therapy ko. Maybe si Comics Man ang kamatch mo, hindi ako. No, I'm sorry. I'm sorry. I know this strategy beforehand pa. I already predicted this. Kaya ako kinontent ni Comics Man to save you. Para saluhin ka. Dahil ang tagal ko na siya niyayaya, ilag siya ng ilag sa akin. Pero for some reason, ngayon umuo siya. About this topic. But the problem is the topic is your video itself. And Dance and Papa Yo. The problem is your video is full of deception. Ngayon, ang inaasahan ko dito, isagutin mo yung tungkol sa deception. I think you realize as well na importante yun, right? In any way, in any event, is deception justifiable in your worldview? Hamon ka rin niya. Hindi ako gaya nyo na sanay sa impromptu na sagutan. Pero kung ang tinutukoy mo na debate ay yung contentan lang, as in magsasagutan tayo, then No, I want to know your belief system. The problem here is, okay, pagkatapos ko sumagot, mag-google ka, oy, ito yung dapat sagot. Ito yung dapat sagot. I don't care kung ano yung dapat sagot. I want to know what you believe. Yan yung ano ko, yayanigin ko yung belief system mo. So kung ang gagawin mo lang is Nico David style, na kapag kami content dito, gusto mo lang i-debunk, I don't like that. Because I want to know your belief system. I'm like a doctor. I'm like a surgeon. I want to operate on it. sure, game ako. Sasagutin ko yung buong video mo na yan, point by point. Pero meron lang akong few conditions sanang hihingin sa'yo. Oh yeah, hindi mo narinig yung sinabi ni Comics Man. Pero sige, let's hear it. Let's hear the conditions. Let's just Teka, I'm confused. So ikaw gusto mo na contentan tas may conditions ka pa. Teka, parang umpisa pa lang may problema tayo, Garawi ah. Gusto mo na ng contentan tas may conditions ka pa. So parang gusto mo sabihin is pumapayag ka sa gusto ko na contentan. Hindi ko sinabi yun. Abusado. Mukhang may problema simula pa lang ah. Never ko naging position na contentan. So dapat ganito dapat yung ginawa mo, Garawi. Papayag ako sa gusto mong live debate. Pero meron akong 3 conditions. Ganon! Di ba? Hindi! Buti nga sana kung parang yes with qualifications eh. Hindi! No with qualifications! My answer is no and I have 3 conditions. What? Dapat na mo, o sige, okay ako dyan sa live discussion. Pero I have 3 conditions. Now we're talking. Nasa negotiating table na tayo. Let's go! Let's go! Let's do this! Pero nagsimula ka sa contentan lang. Contentan, okay ako dyan. Pero may 3 conditions ako. What? say partida mo na sa akin to bilang kumbaga estudyante mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aminado ako, no match ako sa'yo. Sabi mo, you learn. Who cares kung no match ka? May pinaglalabang ka belief system, right? Who cares? Who cares kung no match ka? Ako, alam mo yun, kung ikaw ay isang like for example, table tennis player ka o chess player ka. Kahit alam kong matatalo ako kay Carlsen, lalabanan ko yun. Lalabanan ko yun. At hindi ako hingi ng partida. Bakit? Dude, dun pa lang. Okay na ako, makatabla lang ako doon. Tabla panalo. Ang hanapin ko doon hindi manalo, paano makatabla? Let's prove that belief system. Learn from me. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aminado ako, no match ako sa'yo. Sabi mo, you learn. Exactly. Yeah. It's an honor for me to lose sa isang tao na no match ako. Of course. From me. Right? Then let's test it. If you actually learn from me. Let's tackle this. Who's the bully? Para sa mga hindi pa nakakaalam, I've been following Sir Michael, also known as Kayu or Kamatis Analysis Unit since 2020 or 2021 pa yata yun.
That time, nasa 1,000 plus pa lang ata ang followers niya if I remember correctly. At ang mga contents pa lang niya that time is about philosophy and pakikipag-argue sa mga atheists. Na-discover ko ang channel niya dahil may ginagawa akong research para sa video ko about types of truth. At the same time, hilig ko na ever since ang makipag-argue sa atheists. You mean different theories of truth, right? Hindi types of truth. There's only one truth. Yung theories is how to actually capture it, the nature of truth, the epistemology, nature of truth, and the metaphysics. It's not different truths. It's one truth, but how do we know it? Epistemologically, how do we know it? So, iba yung different truths, iba yung method or different theories of the nature of truth. Gets mo? Atheists. Kaya naman There's only one truth, okay? The big T, okay? There's only one truth. So, there's no such thing as different truths. I hope that's clear. ko sa mga contents. Sa totoo lang, medyo nanghihinayang ako para sa iyo, Sir Caillou. Nanghihinayang ako kasi feeling ko kakaunti na lang yung mga gaya mo na may kakayahang makipag-argue sa atheist, which is now widely spreading. Yeah. Mayroon pa rin naman. Oh, you didn't know? Oh my goodness. Hang on. You didn't know this? Come on. Broccoli TV. I was there. Here it is. There it is. There it is right there. 13 days ago. I was there. Oops. Ito. Gusto niya i-show yung love niya for those people. And mercy. Naguess yung ibig sabihin. Ay, may nag-raise na hand. Sige, Ryoking. You didn't know that? Okay. Oh, man. That exists. Oh my goodness. Anyway, so ano nang hinayang ka? Okay. Sayang mga gaya mo na may kakayahang makipag-argue sa atheist, which is now widely spreading. Sayang binitawan mo. So, Yeah. Sayang. Okay, fine. Pero I know ano yung worth battle na fighting for sa side na yan. Even Islam is part of my apologetics, right? I actually ask you to have a discussion with me about Islam and Christianity. And then, nirefer mo ko sa ibang pinanood ko, sabi ko, really? as I was saying, game ako. Let's debate. Pero contentan lang. Tapos may conditions ka pa. Hindi ba dapat contentan lang, tapos ako dapat yung magbigay ng conditions? Parang it's unfair. Also, don't expect na makakasagot agad ako. Kasi as you can see, bihira ako gumawa ng content. This year, Then what's the point of this? Gusto mo contentan lang, pero hindi ka makakasagot kagad. So sa live, is ayaw mo rin kasi impromptu. So ngayon, kailangan mo ng days or kung kailan mo gusto sumagot, right? Ganon. Then that's your condition. Really? Partida mo nga daw kayo. Partida. Hindi ko gets. You're entering into an agreement, pero ang gusto mo is hindi ka makakasagot kagad. I mean, I was thinking na, okay, how about maglagay tayo ng time, yung time limit every day kung kailan ka sasagot. And then I will para kumbaga, anticipated mo kung kailan yung papanoorin mo, kailan yung gagawa ka, to avoid yung conflict sa belief system mo, ado sa pag-research mo. Gets mo? Kasi I can cure that. I'm a problem solver, dude. Kung gusto mo contentan, I can fix that. I can deal with that. Pero I can fix that to avoid deception. Nag-guess nyo guys? We can put a time limit kung kailan ka sasagot. Kasi gusto kong makuha yung belief system mo. I don't want to hear kung ano yung na-research mo. Gusto ko yung belief mo. Yun doon ako interesado. Hindi sa mari-research mo. Pabor sa kanya. Okay, ang first, ito ba yung first condition niya? more or so as I was saying, game ako. Let's debate. Pero contentan, sayang binitawan mo. So as I was saying, game ako. Let's debate. Pero contentan lang. Okay, yung ba yung first condition? It's not the conditions eh. Okay, siguro first condition is contentan lang. Also, don't expect na makakasagot agad ako. Kasi Okay, hindi siya makakasagot agad. Yung siguro yung second condition. Ewan ko, bilangin natin. as you can see, bihira ako gumawa ng content. This year, more or less 41 videos lang ang nagawa ko. So it's like averaging lang ako ng 3 to 4 videos monthly. At sobrang iksi lang ng mga yan. May So you want me to wait monthly? Pakinggan mo natin lahat ng ano. mga less than 5 minutes at karamihan less than 10 minutes long. Tapos once a month lang ako gumagawa ng in-depth content. The rest medyo dinumali ng konti. Anyway, Isipin mo, napili mo pa yung issue tungkol... I mean, magigets ko to kung ano eh. Bawa, may nag-viral, no? May nag-viral na bully, tas binuli mo. Right? Binuli mo yung bully. So, magigets ko yun eh. Pero this is internal eh. So ngayon, I think this is an escape route. I'm sorry. here are my conditions. Teka, contentan lang, hindi ka makasagot kagad, tas ngayon pala siya magsisiman sa conditions, right? First, ilabas natin ang Islam sa usapan. Sure! Teka, wait. Hindi naman specifically na sinasabi ko yung Islam is about the deception thing, right? Gusto ko sa belief system mo,
I don't care kung saan mo huhugutin yung belief system mo. Kasi ako, hinuhugot ko yung belief system ko sa Christianity. My theology is my philosophy. So sinasabi mo ilabas natin, that's fine. Pero may question ako sa'yo. Right? Pwede labas. No problem. Kasi ang napapansin ko, every time you speak about Islam, may ini-imply kang hindi maganda. Like what? Kaya ang question ko simulat sa poll, sa Islam ba during war, is it okay to use deception? I ask you that question. Deception lie count. Did you answer it? Di ba ni-refer mo ako doon sa apologies nyo? I keep asking you the question. Did you answer me? We hate deception. Hindi ka pwede magdagdag bawas. Unless of course, okay lang sa'yo ang deception. That's why in your camp, full of deception. Unless okay lang sa'yo deception, then how can I argue with that? Right? Weapon nila yung deception eh. At least alam natin sasagutin niya, right? At least alam natin sasagutin niya. Mukhang sasagutin niya, guys. This is good. Sasagutin niya. Remember? Well, that's why you're wrong. You think lying is an advantage. It's not. I used to think that way too. See, when you use deception, it comes back to you. Kasi I know nga, na sa framework, okay, when you use deception, it comes back to you. So, why are you counting? Well, deception is no. Okay, so yung mention yung gusto niya i-count. Okay, fine. That's fine. Deal. And because it's not the way of jihad. Just using the art of war na tinuro ni Muhammad. Na in event of war, you can use deception. Am I wrong? Am I wrong, Garawi? We both know na you are trying to imply sa audience mo. Am I wrong? That's the question. Am I wrong? Kasi you're not the only Muslim na I asked that question. Na normal sa akin ang deception. No, I never said that. In any event, during war, it means there's a specific event that you can use deception. I never said na normal sa you deception. Don't do that to me. That's another deception. I never said that. I never said na it's normal sa iyo ang deception. Ang question ko, sa belief system mo ba, is it okay to use deception in any event? In any way? Kailangan ba may justification? Kumbaga, kailan ma-justify sa iyo yung deception? Meron ba o wala? Kasi kung wala, then let's do it. Pagsisinungaling. Omission of the relevant information is actually deception. That's a lie. Another lie. Stop it. Let me ask your followers, Sir Caillou, if you don't mind. Ang sinasabi nila, you hide them. How can you ask them as a video? Paano sila makakasagot? Dito ba sila sasagot? Oh guys, dito lang kayo sumagot ha. Kasi hina-hide daw kayo dun sa Sino ba yung mga hinay dyan? Sabi, hina-hide daw siya sa channel niya or sa... Mayroon pa nag-post ng response yung video ko and then hinide. So okay, he's asking us, oo, pero nang block nga eh. Go. Okay, bakit kami sasagot sa'yo? Ikaw muna sumagot kay Caillou. Dito na lang, sige na nga. O, dito na lang sa channel ko. Dito kayo sumagot. Sa channel niya, ma-hide kayo. So okay, dito na lang kayo sumagot. Kung ano yung tatanungin niya, ha? Hindi para sa akin to guys, I'm sorry. He's asking you. Okay? O, game. No coaching, please. Anong No coaching please. Okay, no coaching please. Kaso may problema, deception again, that's leading. Dapat ang tanong, meron ba na ginamit na fallacy si Caillou? Pati yung question mo leading. That's no coaching. The question itself is a fallacy. That's leading. Ano ba? Assumptio non probata. Ito. Assumptio non probata occurs when we simply assume the truth of an unproved course hero. Conclusion to be proved as the means of proving the assumption. See? Wrong question. Pass. No coaching, please. Dude, ganito mo. Read your question 3 times and then squint. Then read it again. Is that a leading question or not? Oh my goodness. Come on, Garawi. Edited na to. Anyway, tuloy natin. Ginamit sa akin ni Sir Caillou dito. Curious lang ako kung may natututunan din kayo sa kanya. Clue. It is a type of ad hominem. Paki-comment lang. Kala ko ba no coaching? That's leading. Tapos nagbigay ka pa ng clue. No coaching? No coaching, pero clue. It's a type of ad hominem. You squint. Basahin mo ulit, tapos pakinggan mo ulit yung sinabi mo. That's leading. Akala ko ba no coaching? You just coach them. Akala ko okay na doon sa question na parang, okay, leading yung question mo. Pero sige. Tapos sabihin, clue. It's a type of ad hominem. Oh, did you coach them? Ang tawag dyan, alam mo kung ano? Leading, subliminal. Gusto mo sila i-influence sa gusto mo. Again, deception. You haven't answered my question. In any event, is there
a room for deception in your worldview in any event? Hindi ko sinasabing normal life, something like that. Hindi ganun yung tanong ko. Ang tanong ko, meron ba in any context na pwede kang gumamit ng deception sa ginagawa mo or during war or whatever? Kahit anong context, meron ba na justifiable ang deception sa belief system mo? Yun lang yung tanong ko, hindi ko pa nasagot. Bigyan kita clue. Dapat di mo binigyan ng clue. Kasi sabi mo, no coaching please. You just coach them. You just try to influence their thinking on what to think. Doon sa question pa lang, and then binigyan ko pa ng clue. That's deception. You're not arguing, you're not asking them in good faith. At saka, yung sinabi mo, yung mga clips ba na yon, yun yung gusto mong ipa-evaluate sa kanila kung ano yung ginawa na fallacy? Yun ba? It's a type of ad hominem clue. O edi sinabi mo na sa kanila kung ano yung gusto mong parating, kung saan sila papunta, coaching tawag doon. Leading. Pati yung question mo leading, ang tawag doon deception. Lang. Pa-comment ang sagot tapos sinahide mo. Pero to answer your question, bawal sa mga Muslim ang magsinungaling. Sa Islam, may tinatawag na minor sins and major sins. Okay. To answer your question daw. At ang lying ay kasali sa major sin. Nakalagay yan sa Quran. Allah certainly does not guide whoever persists in lying and disbelief. To whom? To brothers and sisters? Ang tanong ko, in any context, enemies, treating your enemies, during war or whatever, in any event, meron ba sa inyo na event na pwede kang mag-deploy ng deception? Pwede ba? Hindi ko sinasabing all the time. Kasi sabi ko, meron bang rare cases na justifiable ang deception sa inyo? Yun yung question ko. Don't strawman it. I was specific with my question. Of course, sa Quran, ay sinasabi niyan, don't lie. Para sa amin, di ba? Thou shall not lie. Okay. How about to our enemies? Nakalagay dyan, universal, di ba? Thou shall not lie. So, don't lie. Is keeping a secret lie? It depends. Is the secret you are keeping is actually a sin? Then that's lying. O, ganito na lang. Siguro mas madali to siguro. Kailan justifiable ang white lie sa inyo? O, ito. Mariam Esperanza. Muslim yan. Right, Mariam? In war, maybe yes. But in general, is not allowed. Muslim ka, di ba? Tama ba, Mariam? Di ba Muslim ka? Sa amin, universal law. O, ayan o. Ayan, galing mismo sa Muslim ha. Ano, Garawi? Yes. Muslim siya. O, so meron. Ayun lang naman yung tanong ko. Kung ano-ano pang fudge factor yung ginagamit mo. Ini-strawman mo pa yung point ko. In any event, meron ba? Ayon din kay Prophet Muhammad, peace be upon him, Truthfulness leads to righteousness, and righteousness leads to paradise. And a man keeps on telling the truth until he becomes a truthful person. Falsehood leads to al-fajr, i.e. wicked. So, ginagamit mo lang ba to para to answer me or something? Kasi you just mentioned earlier na ilabas natin yung religion, right? Okay, I'm asking as a belief system mo, is there a justifiable lie in your worldview? Hindi ko alam kung sa muhugutin yun. I don't care. I just want to know your belief system. Garawi Muslim ka but you don't sound like a Muslim. Akala ko ba no religion card? Baka gusto niyo lang i-explain, gusto niyo sagutin. Kasi ang tanong ko lang naman, in any way, in your belief system, in your worldview, is there a justifiable use of deception? Is there a case for that? Yun lang yung tanong ko. Wickedness, evil doing, and al-fajr, wickedness, leads to the hell fire, and a man may keep on telling lies till he is written before Allah, a liar. The signs of a hypocrite are, whenever Keep, di ba? he speaks, he tells a lie. The signs of a hypocrite are 3. Whenever he speaks, he tells a lie. And whenever he promises, he breaks his promise. And whenever he is entrusted, he betrays. Okay? regarding naman sa takiya, i-google mo lang lilitaw na agad kung ano ang meaning neto. Even si ChatGPT, pwede kang bigyan ng basic meaning neto. Well, binigyan na ako ng isang Muslim. So, ang tanong ko yung belief system mo. Is there an event? Is there any situation that you can justify deception? Yun lang yung tanong ko sa iyo, Garawi. Katulad ng tanong ko sa iyo, connected ba o disconnected, hindi mo rin masagot. Gusto mo i-google ko. Kaya nga, ito mismo yung iniiwasan ko. Doon sa mga delayed answers, yung ayaw mo na impromptu. Kasi hindi ako makakapag-operate sa belief system mo eh. And I know na you will operate on my belief system too, right? Neto. Obviously, wala tayo sa gera at hindi nanganganib Oh! Interesting. So, parehas kayo, Mariam. Tama? takiya. I-google mo lang lilitaw na agad kung ano ang meaning neto. Even si ChatGPT, Okay, basahin natin kay ChatGPT.
In situations where a person's life is at risk due to their religious beliefs, taqiyya permits them to outwardly express adherence to a different set of beliefs or to conceal their true convictions. It is primarily associated with Shia Islam, but some Sunni scholars are also recognize its validity in extreme circumstances. So yes, ganun lang kadali. But the problem is sa ChatGPT yan. My question to you is, do you agree with it? Do you agree with it? So okay, yes ang sagot mo, right? There's an event. There are circumstances, or there's at least one circumstance na you can justify deception, right? Okay, yes ang answer. Pinahaba mo pa, Garawi. Okay na. TT, pwede kang bigyan ng basic meaning neto. Obviously, wala tayo sa gera at hindi nanganganib ang buhay ko dito. Content Oh, so okay. So kung nanganganib yung buhay mo, then it's justifiable, right? Yun yung point mo ngayon. Tama? So there is. Yun lang yung gusto kong malaman. There is. Kapag ka nanganganib yung buhay mo, then you can use it, right? Okay. Implication is yes. At least, we're clear on that. Contentan lang to. So bakit ko naman ilalagay sa risk ang kaluluwa ko sa hellfire dahil lang dito? Also, you can't deny na alam mo ang totoong meaning ng taqiyya. Sa'yo mismo nang galing to. Sa taqiyya, you can actually renounce your faith just to cover for your own survival. And he's just used, do you agree with my explanation or not? That's the only question I'm interested in. Garawi, you are using me. Do you agree with it? Because I agree with it. I agree with it. Using the art of war na tinuro ni Muhammad, na in event of war, you can use deception. Am I wrong? Am I wrong, Garawi? So, Ang sagot mo is wrong? Am I wrong? somehow may idea ka sa meaning, pero ginagamit mo siya sa akin. Kasi May idea ka sa meaning pero ginagamit mo siya sa akin. Meaning what? Meron kang idea sa meaning pero ginagamit mo siya sa akin. What does it mean? Ano ibig niya sabihin doon? It makes sense that deception can be used as a weapon by Muslims. After all, as per Quran 3, it says that Allah is the best of deceivers. Oh, sige. Anyway. ano pang sense na sumagot ako kung para sa mata ng follower Garawi, you keep doing this. You keep evading. Kung sa mata ng follower, who cares? Tayo nag-uusap, right? So, ganito rin ba yung gagawin mo sa mga content? Well, bakit ko pa kailangan sagutin? Kung sa mata ng followers mo, ganyan-ganyan. Who cares about my followers? We're talking. Bakit mong ginagawang scapegoat yung followers ko? Who cares about them sa usapan natin? We're talking. We're the one arguing. Ano kaya laman nila? What's the point of answering it? Well, when you're trying to evade it, that's deception again. It's clear. Am I wrong or not? You just said, in event of war, you agreed with it. Right? Okay, good. That's fine. That's it. Okay na. Kaso hindi mo pa rin sinagot. Ginamit mo yung video ko, ginamit mo yung Google, pero never ka pa rin sumagot kung oo o hindi. Kaya mo, obviously, we're not in a war. Yeah, but how about if we are in a war? Worst mo sinungaling na ako. And also, another reason, hindi ito ang unang beses na nag-imply ka ng masama sa mga Muslim. Yeah, and I even asked you for a discussion, right? Tsaka nga pala, I just remembered it. Yung sa Batang Quiapo is nag-react ka sa sinabi ko, right? Okay, and then kinontent kita, and then refer mo ko. So ngayon, for some reason, yung buong kalahati, parang ano, buo ba to? Tungkol ba to sa Islam lahat? Akala ko sabi mo, tanggal natin yung sa Islam. Ano yung conditions mo? Okay, condition mo, contentan lang, hindi ka makasagot kagad, tanggalin natin yung Islam sa usapan, ano pa? Kasi puro rant na lang to. Although sinabi mong hindi mo nila lahat, pero let me remind you ang mga sinabi mo. Should I apologize kapag gumawa ako ng isang video na may nagtitinda ng DVD at Muslim? Should I apologize for that? Because it's a well-known phenomena, right? Kumbaga, sige, sabi natin may bad Muslims and may good Muslims. Maybe, I don't know. Those people na while my brothers and sisters in Islamic countries are being beheaded, it is kind of insulting. The last time I checked, my brothers and sisters are being beheaded sa Islamic countries. Maybe stereotyping? Sure. Pero it's still a reality. And then, nabalitaan niyo ba yung sa Nigeria? Christians are being beheaded around the world. Around the world. Pakitanong nga sa mga Muslim, what's the point of it? Anong gusto niyang gawin? O ano man sa mga sinabi ko? Naghihintay pa rin ako kung ano yung demands. Yung ginagawa na sa infidels. At saka ano yung definition ng infidels? At hindi na to, in practice to in practice. So, ask them, please. Doon kami lumaki. A lot of our friends are from the Muslim faith. Yung mga marang... Are they really your friends? Really now? Ang question ko is, nasagot mo na. Humaba pa. Oo, sagot mo. There is a situation that you can justify deception. Yes, ang sagot mo by implication. Right? O tapos na. Okay na. So ano to? Do you understand that you are an infidel to them?
Do you understand that? Ask them about the infidels. O, ba't di mo sinasagot yun? Let them define it, then ask them, what am I to you? You're not my friend. Be happy for me kasi hindi ako nagugutom. Ayun. Try to criticize the Islamic faith. Baka magutom ka at, alam mo yun, mahiwala yung, what they do with the infidels. I challenge you, criticize the Islamic faith. Try it! Try it! Try it. Yung pinagayabang mong as good as the Muslim faith. Try it! Ang damage control mong gagawin ngayon is, teka, iwasan ko yung delikado. Kaya medyo maano ko ngayon sa Islamic faith. No, kasi delikado ka dun eh. Try mo kayang humarang sa araw as infidel. Try mo lang. Try mo lang, Rico David. Try mo lang. I mean, just for fun. Or are you just trying to imply na may masasaktan pag bumoto? Kasi parang... Yeah, that's what I'm saying. By the way, kaya hindi na ako sumagot doon sa... So, pilay mo na lahat yan para sabihin mo lang na hindi ka ulit sasagot? Hindi ko gets. So, by the way, hindi na ako sumagot doon dahil may sabihin ka ngayon, pero at the same time, feature mo yan pero hindi ka pa rin sumagot. Di ba dapat sabihin mo, hindi na ako sasagot? I'm confused right now. Feature mo yon para sabihin na hindi, by the way, kaya hindi na ako sumagot, feature mo ulit para sabihin na hindi ka rin sasagot? Are wasting time here? I know. Mamang driver, para po naliligaw na tayo. Ito, kasama ba ito sa conditions niya? Hindi ko alam. Check nyo yung thumbnail niyan sa video na yan. Di niya tinanggi, sinagot kung totoo o hindi. Totoo ba? Ano ba nakalagay? Ano ba thumbnail ito? Wala naman thumbnail, may thumbnail ba? sa unang argument natin kasi pinayuhan ako ng mga ustad ko na wag nang sumagot dahil hindi ko naman talaga linya ang comparative religion. Okay, good. Okay. Your point is? So, hindi ka rin sasagot ngayon. So, what's the point of it? Kung mapapansin mo sa mga contents ko, more on existence ng Diyos ang pinapatunayan ko. Walang religion involved. At Okay, how about you prove the existence of Allah and I will prove the existence of Yahweh? I mean, I can prove to you the existence of Yahweh, but I'm interested on how you're going to prove the existence of Allah. At isa pa, naiparating ko na yung gusto kong message sa mga friends and followers ko sa pamamagitan ng video ko na yon. Para sa'yo, ikinoconsider mong malabo yung video ko na yon, pero para sa mga friends ko, super linaw nun. Kaya pala ang sabi niya, ako lang daw nagpapalabo. Kasi nung napanood daw yung video niya, bago mapanood yung video ko, is malinaw naman daw. So, ibig sabihin, dahil nung si Atheist Joy, nung una maraming naniniwala sa kanya, and then, nung kinontent ko siya, na-realize sa mga tao yung flaws dun sa, dun sa arguments niya, kasalanan ko yun. Why? So I don't see any more reason na makipag back and forth argument pa ako sa'yo that time. And then, I don't see the reason bakit mo pa-finiture yun. Tapos sabi mo lang, hindi na ako sumagot sa ito sa Batang Quiapo. Is ganyan sabi ko, di ba sa Batang Quiapo, sabi ko, it's long overdue. Ang pag-usapan natin is about Dens and Papayo. Pero, kung talagang gusto mo ng debate about Islam, pwede naman. Anak ng toko, akala ko ba ilayo natin yung Islam? Sabi mo kanina, di ba? Nahihirapan ako sa'yo, grawi. Ano ba ito? Ano ba yan? I've been. Doon niya pala gina-ground yung conditions doon sa pagsagot niya sa akin. Teka. Wala man akong pakialam kung sagutin mo o hindi. That's your problem. We're talking about the debate, not point by point. After itong agreement na to, then let's start. Bakit gagawin mo sa akin na, sasagutin ko yung point by point, pero may conditions ako sa'yo. Pero gaya nga ng sinabi, kung talagang gusto mo ng debate about Islam, pwede naman. Pero gaya nga ng sinabi ko sa'yo dati, hindi ako ang lalaban sa'yo. Yeah, I already watched him. Matagal ko na sinabi sa'yo yan. So, una, binigay mo si Comicsman. Ngayon, siya naman. Hindi, dati mo na binigay siya. Ngayon si Comicsman naman. Si Comicsman naman yung kamatch ko. Ustad ko. Yun ang kamatch mo talaga. Pwede tayong mag-set ng formal debate live. Chris Chat. Akala ko, teka, yung conditions ba to para sa ustad mo or sa iyo? I'm confused right now. Christianity versus Islam, Takiya, o whatever topic you want. Game yung ustad ko dyan. Mag-set ka lang na schedule. May second condition. Kung pwede lang... Dude! You're lying! That's not your second condition, dude! Una, tanggalin na Islam. 10 minute yung contentan lang. Right? Tapos hindi ka makakasagot kagad. Panglima na to actually. May problema kaya sa counting. Hindi to pangalawang condition. So ngayon, tingnan mo yung basis mo . So nung una, 10 minutes silang gagawin mo, right? 8 minutes, 10 minutes, something like that. Ngayon, gusto mo naman akong i-subject sa 10 minutes lang din. Tama ba? Tama. So ngayon, yung condition mo is yung prefer mo sa'yo, tapos gusto mong impose sa akin. Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Grabe. Sana ustad ko dyan. Mag-set ka lang na schedule. May second condition. Pati sa condition may deception. Hindi ko mag-gets . Alam niya ba yung ginagawa niyang deception yon? Intended ba yon na hindi yung pangalawang condition mo?
Kung na-review mo yung video mo, nagbigay ka na sa unahan pa lang, inassume mo na kagad yung condition mo is matutuloy, instead of asking for it, you already assumed it. Kung pwede lang sana gawin nating short videos lang. Less than 10 minutes lang ang bawat respond natin sa isa't isa. Direct to the point, para hindi matagal panoorin. Kasi ang hirap pag ganitong more than 1 hour ang papanoorin ko kada reply mo, tapos kaya mo pa akong tambakan ng videos kasi mabagal akong gumawa ng video. Unang-una, hindi ako papayag. Pwede kita payagan doon. Magkakaroon tayo ng anticipation ng time kung magkakaroon tayo ng schedule kung kailangan sumagot. Para less research, more on the belief system ang makukuha ko. 10 minutes, that's fine. Pwede ko naman gawin yan na, okay, ano yung answer mo? Play natin yan, 10 minutes, okay, boom. Tapos, that's fine. I can deal with that. Pero the problem is, naka-ground yung condition mong to sa hindi ka pwede sumagot kagad. That's a problem. Gaya neto, magre-respond pa lang ako dito sa unang video mo, may another 1 hour ka na ulit na video para sa akin. Grabe kayo, pwede naman kasi siya mag-live, siya pa hihintay. Ayun nga, hindi ko maintindihan eh. Hindi ba mas simple na mag-live tayo, magkaroon tayo ng discussion, kasama si Comics Man? Dalawa naman kayo. May tatanungin ka lang namin because of yung intention mo or something. Tatanungin lang kita. Hindi ba mas madali yun? Kaysa maraming content, 10 minutes, tapos di ka pa makakapag-reply. Unnecessary, paturo ka ng Occam's razor. So friends mo, paturo ka please. You are unnecessary multiplying entities. Kaya to ng isang araw lang, dude. I mean, just 1 hour, 2 hours max. That's it, tapos na to. Di ba?